Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? So yun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so yun guys, tignan natin. Kanina bang love reading tong masasagap natin ngayon, okay? By the way guys, re-remind ko lang kayo, no? Ayan, dalawang planet natin ngayon ng retrograde. So, iwasan nyo muna guys yung pagiging impulsive. Like, biglaang desisyon, mga transaction, and yung mga sinasign nyo na mga documents, wag mo na ngayon, no? Pwede kasi guys magkaroon ng problema. Ayan, nire-remind ko lang kayo. So, nakalimutan ko lang sabihin. Nito kasi yung pagpasok ng, kailan ba yung pagpasok ng retrograde? Nitong March 14. Okay, so tapos niyan is April 14. Pero meron pa yan guys, pre-shadow. Ayan, may pre-shadow pa siya. Siguro, saka na lang ulit back to normal ulit pag April 20 na siguro, mga ganyan. Baka safe na yon. Okay? So, ayan, kung may karelasyon ka ngayon, ayan, at kung medyo napapraning ka, huwag ka muna makapaghiwalay at makapagsisihan mo pagkatapos ng retrograde, no? And kung may mga ex naman kayo, guys, na bumabalik, ayan, pag-isipan nyo muna kung papabalikin nyo kasi huwag muna ngayon retrograde kasi mataas ang chance na umalis pa rin yan. So, yan guys, pasensya na po sa ingay na inyong maririnig. Madami pong aso dito sa kapitbahay. Okay, so tignan natin kanina ba itong love reading. Ayan. So, meron tayong healing family issue. Ayan. Merong pamilyang mabubuo. Okay, no? Your love life benefits as you forgive your parents. Oh. So, pinapakita sa akin dito, guys, pwedeng may sama ng love sa inyong mga anak mo or pwedeng may sama ka ng love sa parents mo or pwedeng sa parents ng person mo. So, sinasabi lang dito guys na may problema. Pwedeng nakaka-apekto sa relationship niyo ng person mo. Yung alitan sa pamilya. Okay, ayan. Ito kailangan yung i-heal. Okay? So, hindi ko kayo guys masisisi. Sabi ko nga is dalawang planet ngayon ng retrograde. So, pwedeng nakaka-apekto rin kayo sa relationship sa family mo. So, nahihirapan kayo guys patungkol sa mga communication. Okay? So, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. So, antayin lang natin guys yung mga bago kong cards na in order. Meron naman tayong kukonting kinita. Na, ayan, makakabili na tayo guys sa wakas. Pasensya na, no? Nangihinayang kasi ako kung hindi natin gagamitin yung mga cards ko na to. So, mapapansin niyo naman, gamit na sila. May mga gusto guys magbigay sa akin, mag-donate ng card. Nahiya naman ako guys. Wag na. Ayan, paghihirapan ko na lang. May mga nagme-message kasi pag napapansin nilang, Madam, padalan ko kayo ng card. So, ayan, baka kasi bigla nyo akong i-message. Wag na guys. Nahihiya naman ako. Okay na ako. Pag-iipunan ko na lang. Ayan. Sige, balik tayo sa reading. Meron tayong codependency, addiction are affecting your romantic life. So, nakikita ko guys, pwedeng may bisyo yung person mo. Okay? Pwede kasi na mahilig sa sugal, mahilig sa babae, mahilig sa lalaki, pwedeng sa inom, ano pa ba, sa yosi. So, pwede guys nakaka-apekto sa relasyon nyo. Basta kung ano man tong bad habit ng person mo, pwede ikaw itong merong bad habit na kailangan nyo na guys i-let go. And baka kailangan na guys mag-focus sa pamilya. Okay? I-let go nyo na guys yung mga bad habit. Baka kasi guys nakakasama and baka nagiging issue pa siya or ito pa yung nagiging dahilan kung bakit parang nachichismis. Okay, so guys, meron tayong stay optimistic about your love life. Ayan ha, masyadong perfectionist dun sa relationship. Lagi nyo guys tatandaan, sa relasyon, hindi laging perfecto yan. Okay?
So, pinapakita kasi sa akin dito guys, think positive lang. Huwag yung laging depressed, huwag laging stress dun sa pagsasama. Isipin nyo na lang guys, basta nakakapag-provide, basta may silbi sa inyo, kayo na yon. Huwag nyo na guys masyado pang pag-isipan na baka may mali. Okay, pero kung may mali na guys, sabi ko nga, kung ready ka nang i-let go, retrograde ngayon, baka pagsisihan mo yan. Pero kung ready ka na at medyo stress ka na talaga, let go mo na. Okay? Tignan natin, meron tayong unrequited love. Ayan, may mga napipilitan na lang talaga dito. Ayan, no? There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, nakikita ko sa inyo guys, mas puro kasamanan loob doon sa person mo na yon. Ikaw yung mas nag-overthink ngayon. Ikaw tong parang ready ka na siyang i-let go. Nai-stress ka na dito sa pagsasamang to. Sa pinapakita sa akin, parang ayun nga, wala ka nang nararamdaman. Parang napipilitan ka na lang na magstay kasi baka may nag-uugnay. Yun na nga is yung pamilya. Yun nga lang. Pwede yung pamilya nyo is nagkakaroon guys ng mga gulo. Okay? Tignan pa natin, meron tayong protect your feelings. Ayan. Protektahan mo yung emosyon mo. Baka medyo emotional ka ngayon. Okay? Pero yung pinapakita sa akin guys, mas importante na sa inyo yung mararamdaman mo. Mas mahalaga na dito kung ano yung, parang kung ano yung, hindi mo parang may benefits. So, I think, ano yung mas magiging resulta sa inyo. Ayaw mo masaktan na sobra. So, parang mas maaga pa lang, nagde-detach ka na dito. Meron tayong stress. Ayan, no? Na-stress ka lang dito. So, feeling ko, ayaw mo ng ganitong pagsasama. Kaya nga, kailangan nyo guys, mag-usap. Okay? Tignan natin. Meron tayong nurture. Ayan. Parang kailangan lang guys ng healthy communication, bonding, para mas mag-work itong relationship na to. Ang problema kasi guys, dahil nga masyadong nagde-detach, like ikaw nagsiset ka ng boundaries to sa relationship, parang nagiging ano ka na, cold ka na, no? So, hindi mo na napapakita yung talagang totoong nararamdaman mo doon sa person mo. Okay, so meron tayo guys, anger, galit. Mas nai-stress, mas nagagalit ka sa person mo. Okay, happiness. Ba't nyo na lang guys, piliing maging masaya. Diba? Tignan natin guys. Hintay sa nararamdaman. Okay, kunin lang natin guys. Okay, ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni person mo sa'yo? Meron tayong I want you. Diba? Wala nang intro-intro. Talagang gustong-gusto kanya guys. I don't react when people mention you. Ibig sabihin, talagang nasasaktan siya guys. Pag naririnig niya yung pangalan mo, gusto kanya ulit i-win back. Gusto niya guys na may panalo ka this time. Or sa madaling sabi guys, gusto niya i-work out itong relationship na to. Ang problema lang guys, pwedeng, ayan, ang daming judgment, ang daming naninira dito sa pagsasamang to. Okay? Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Tingin sa'yo ni person mo. Meron tayong, I left when I saw you with someone. Mukhang meron ka ng iba. So, past person to. Baka meron ka ng nakaka-date, meron ka ng ibang ina-entertain, meron ka ng ibang karelasyon. So, pwede guys na meron kang pamilya dito sa taong to. Na may pamilya kayo and siguro naghiwalay kayo. Then ngayon, gusto niyang bumalik, gusto niyang, gusto niya guys na ayusin ulit yung pamilya nyo, no? Kung siya man tong nang iwan, sabi ko nga retrograde, so pahirapan nyo muna. Pagkatapos na lang guys ng retrograde nyo patawarin. Matagal-tagal pa, no? April 14. So, kasi, ayan, naniniwala ba kayo na pag binalikan mo ng retrograde, maghihiwalay pa kayo niyan. So, ayan, mas maganda guys. Ayan, advice lang naman yung binigay ko, pero nasa inyo yan. Okay? So, natakot siya guys na lumapit sa inyo kasi nabalitaan niya or ayan, nakita niya mismo na meron ka ng iba. Okay? Or pwedeng balita lang pala, di naman pala totoo.
Tapos napanghinaan siya ng loob. So, ano yung magiging hakbang ng person mo dito sa relationship na to? I want to be more than friends. So, hindi niya guys kaya ng friends lang talaga kayo. So, nakikita ko guys, mukhang itong taong to, pupunta siya sa'yo. Gusto kanyang suyuin. Gusto niyang ayusin itong pagsasama nyo, itong relasyon nyo na to. Okay? Gusto niya guys, klaruhin, no? Kung ano man yung hindi tama or ano man yung nagiging issue niya guys. So, gusto niya guys na pag-usapan yung dalawa to. And ayaw niya guys na parang magkaibigan na kayo. O pwede rin naman guys, baka hindi mo to ex, no? Pwedeng kapitbahay nyo, then kaya pala yung healing family issue dun is magkaaway yung pamilya nyo, no? Hindi pwede, parang ganyan. Maraming against it sa pagsasamang to. Pwedeng kaibigan mo lang to. Pwedeng wala kayong label. Kaya sinasabi dyan is, I want to be more than friends. Ayaw niya lang guys nang magkaibigan lang kayo. So, piling ko liligawan ka nito or pwede naman guys na akitin ka kung lalaki ka, no? So, yun yung gagawin yung hakbang guys. Susuyuin ka, lalambingin ka. So, tignan natin. Doon tayo sa outcome. Meron tayong I know I messed up everything. So, siguro, yung sinasabi niya rito is, alam niya, no, na sinayang niya yung pagkakataon, but natakot siya, but hindi kanya finursu. So, ngayon yung nakikita ko na iniisip niya, ito yung tamang panahon para ayusin, no? Parang hindi ka na niya pakakawalan. Parang this time di niya na guys hayaan na mawala ka pa ulit. So, ito yung outcome. Alam niya na nasaktan ka, baka ginost ka niya before. So, tingnan natin guys yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Aquarius, Gemini, Cancer, Scorpio, Virgo, and Aries. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Libra, and Capricorn energy. What else? Sagittarius, Virgo, Leo, Capricorn, Taurus, and Aries. Ayun. So, kung paulit-ulit guys yung zodiac sign, ibig sabihin, sobrang powerful ng zodiac sign na. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? I look for you everywhere. So, parang hinanap mo rin pala siya, no? Baka matagal kayo guys nagkalayo. Piling ko puppy love mo to. Pwedeng schoolmate, kapitbahay, or kababata. So, pwedeng lumipat, then hindi nyo na alam guys paano nyo hahanapin tong taong to. So, parang na-feel mo na sobrang labo na. Pero nakakita ko guys, ayan, mukhang hinanap ka. Or what I mean, hinahanap mo tong taong to. Or naiisip mo pa rin. So, kaya ganun, kasi naiisip ka niya. Okay? Tignan natin. Ano naman ang tingin mo sa person mo ngayon? Meron tayong the timing just wasn't right for us. Ayun, wrong timing. Kasi pwede meron ka na talagang pamilya ngayon. Or meron ka ng karelasyon ngayon. Wala ka pa naman pamilya. Or pwedeng masyado ng komplikado yung sitwasyon nyo. Ayan o. Parang hindi pa ito yung tamang panahon. Parang wag muna ngayon kasi hindi pa pwede. Feeling ko may komplikado sa'yo. Okay? Tingnan natin ano naman yung magiging plano mo, hakbang mo dito. I know I messed up everything. So, masyado mo nang napapahirapan tong taon to. No? Nararamdaman mo masyado na siyang nahihirapan dito sa connection na to. Feeling ko nag-a-adjust talaga siya. So, tignan natin ano naman yung outcome. Meron tayong you and I were too young. Oh, masyado pala kayong bata that time. I'm starting to understand our connection. So, baka ngayon, ayan, may mga bata pa dito. Feeling ko kasi bawal pa or pwedeng ayaw ng magulang kasi nga magkaaway nga. Baka sa politika kayo magkaaway guys, ang mahirap, no? Yun, may ganun ba? Kwentong ha kayo dyan, guys. Gusto ko lang makarinig ng ganung kwento. So, what I mean, kung meron ba talaga, baka kasi, basta, ang tindi kasi guys nung conflict na nakakita ko, basta pamilya yung nagiging namamagitan. Kung matindi siya, pwede guys ilaban. Baka kasi guys, iba rin yung culture. Tignan natin sa zodiac sign sa'yo. Ayan, Virgo, Cancer, Aries, Gemini, Aquarius, and Scorpio energy. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Scorpio, and Cancer. What else? Meron tayong Leo, Sagittarius, Capricorn, Libra, Virgo, and Scorpio. Okay, may humabol pa na Aries.
Message ni person sa'yo. Ano yung gusto niya sabihin? I am afraid to contact you. Yan, tatakot siyang kausapin ka. I left you before you could leave me. Oh, ramdam niya na palang iiwan mo siya eh. Kaya nauna na siya. Siya yung ghost, no? I want to be more than friends. Yun talaga. Oh, babalik na naman siya, guys, no? Tingnan natin, guys. Love advice. Meron tayong romantic feelings. Naku, mukhang mabibigyan ng ano to, guys. Matindi-tinding love story. Grabe to. Children. Oh, masyado pa kasi kayong bata siguro talaga that time. Or pwedeng parehas na kayong single parents. Yan. So, may chance na. Okay, meron tayo guys, new love. Hindi siya guys past person. New person talaga to. So, kahit sabihin natin guys, nakakilala mo siya sa past, as long as hindi mo to naging karelasyon, siya na yan. Okay? So, yan guys, new person daw to. Okay? So, yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading again. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.